ito yung homemade kikiam na gawa sa cornstarch at harina. Kikiam na hindi ka na mapapaisip kung anong isda ang ginamit. At hindi lang yan dahil sigurado ka pa na malinis. Napakadali lang gawin at napakaunti lang ng ingredients na gagamitin natin. Kaya kung paano, panoodin tong video na to hanggang dulo. So first, gagamit tayo dito ng 2 cloves or 2 pirasong garlic or bawang. Ang gagawin lang naman natin ay dudurugin natin ito. Pagkatapos, sa isang kawali or lutuan, maglalagay tayo ng 170 ml na water or tubig. Next, ilagay na rin natin dito yung nadurog natin kanina na bawang. Maglalagay din tayo ng 1 teaspoon na seasoning at 1 teaspoon na asin. Ito lang naman yung gagamitin nating pampalasa sa paggawa ng kikiam. Haluin lang hanggang sa matunaw at sunod na rin nating ilalagay dito yung 1/2 cup na all-purpose flour or harina. Ayan, at hahaluin lang din natin ito saglit. Pagkatapos naman ay ilalagay na rin natin dito yung 3/4 cup na cornstarch. Ang sukat ng 3/4 cup ay isang 1/2 cup at 1/4 cup. Haluin lang din natin ito ng maayos hanggang sa tuluyan na mag-form na parang dough. At this point nga ay papatayin na rin natin yung ating mga apoy at continuous pa rin sa paghahalo hanggang sa ma-achieve natin yung ganitong texture or consistency. Pag ganun nga, i-transfer na rin natin ito sa isang bowl at sunod naman tayong maglalagay dito ng isang pirasong large egg. Pag nahalo na natin ito ng maayos, ay sunod naman tayong maglalagay dito ng at least 1/2 teaspoon na black pepper or pamintang durog. Sa paghahalo nga nito at para hindi mahirapan, sa inyong mga kamay ay maglagay lang din kayo ng kaunting mantika. Next step, kuha na tayo ng dough at i-shape natin ito ng pakikiam. Once done, ang susunod naman na gagawin natin ay isa-isa na rin natin itong ilalagay sa kumukulong tubig. Huwag kayong mag-alala dahil ipiprito rin natin ito sa lubog na mantika. Sa ngayon ay lulutuin muna natin ito sa kumukulong tubig. At para nga malaman kung luto na ito, dapat po ay lumulutang na gaya nito. Kaya kung ganun, patayin ang apoy at ahunin na rin natin. Pagkaahon naman ay ilalagay naman natin ito ngayon sa isang container. At para naman maiwasan na magdikit-dikit ito, maglalagay tayo dito ng kaunting mantika. I-shake lang din natin ito para kumalat yung mantika. Bago nga natin ito prituhin, gawa muna tayo ng sauce. Gagamit lang naman tayo dito ng 2 cups na tubig, 2 tablespoon na soy sauce or toyo, 1/4 cup na asukal. Maglagay din tayo ng pampalasa na asin at pamintang durog. Maglagay din tayo ng na-mince na 2 cloves na bawang, na-mince na isang pirasong maliit na sibuyas. Optional lamang, naglagay lang din ako ng isang pirasong na slice na siling pula. Ilagay na rin natin itong pampalapot ng sauce na 2 tablespoon na harina at 1 tablespoon na cornstarch. Haluin na rin natin ito ng maayos hanggang sa mag-well combine lahat ng ingredients. Next step, isasalang na rin natin ito sa ating mga kalan. Pagka kumulo na nga ito ay magiging ganito na yung texture or consistency ng ating sauce. Balik na rin tayo dito sa pagluluto ng kikiam. Lulutuin na natin ito sa mainit at lubog na mantika. At lulutuin nga natin ito hanggang sa maging golden brown. Tignan nyo naman guys, at sobrang lambot nga nito. Kahit nga lumamig na ito ay malambot pa rin. Mas masarap nga itong kainin lalo kung mainit-init pa yung kikiam. Itong homemade kikiam nga nagawa natin ay medyo malayo sa totoong lasa ng totoong kikiam. Pero dito nga ay sure kang malinis at sure din ako na magugustuhan nyo to.